Good evening mga Bisaya at saka yung hindi mga Bisaya. So nakita ko tong video ni Foreman. Nagdi-discuss siya sa Islab. Um, Gusto ko lang i-correct yung mga sinasabi niya kasi mahirap na at baka sundin ng ibang mga construction worker. May kung yung mga project na may engineer, okay lang kasi nababantayan yan. Pero di natin maiwasan, meron talaga mga project na walang mga engineer na involved. Iwan ko lang din kung bakit nakalusot yan at na na na-approve or kasi kung magpatayo ka ng bahay, kailangan mo ng building permit. So, iwan ko lang kung bakit nagka-permit, mga ganyan. Pero anyway, ang ano ko lang is itama natin yung mga sinasabi niya. So, i-play ko yung video. Ito yung video niya. Parang trinap ko lang kasi marami pa siyang sinasabi. Ito lang, parang meron siya kasi ang ano, pinakita na ah, sketch. Tapos diniscuss niya. So, i-play natin yung video. Tapos i-discuss natin na isa-isa. So, ito yung video niya. Ano natin mga bossing, ang tamang concrete spacer natin, gumawa ho tayo ng tamang concrete spacer. Ito mga bossing, may sukat lagi yan boss na 2 inches. Para bossing, malaki ang kawang niya pamula dito sa ating latag or sa pinulik natin. Para malaki boss ang agwat niya. 2 inches po ang agwat niya. Susunod po dyan, ang ating bottom bar, no? Yan, ating bottom bar. Horizontal, vertical, yan po. Susunod naman dyan, bossing, ang ating top bar. Ito, ang top bar natin, mga boss. Horizontal, vertical. Kaya kailangan, bossing, ito yung tinatawag natin na alternate. No, hindi siya magkakatapat. No, kapag ito'y nandito, kailangan ang top bar mo, naka-alternate siya sa bottom bar. Palagi, boss, required yun. Okay? So, eto boss, kung napapansin nyo, ano, etong dotted line na ito boss yung ating surface slab or di kaya yung ibabaw ng ating buhos. Ito, surface slab. So, di ko na lang i-play lahat kasi medyo mahaba din yung video niya. Ang ginawa ko, isinulat ko yung mga major na claim niya or yung mga ano niya. Tapos isa-isahin natin. So, so ito yung ano, ito yung kumbaga parang punto niya na ano. So, yung spacer daw, uh, always daw yan na 2 inches. So, ah, ano yan? Mali yan. Ah, so, mali or ano ba? So, mali yan. Kasi may mga ano yan. I-discuss natin mamaya. Isa-isahin lang natin. Tapos i-ano ko lang, identify ko lang dito yung saan yung mga punto na mali at saka yung tama. So, so far, ang ano niya, ang ang tama lang sinabi niya dito lang na portion na ano, ito, na nag-comment kasi siya sa electrical conduit na nakapatong directly sa ano daw, sa pinulik board. Tapos, pagtanggal daw ng porma, magkaroon ng gap, ah, tapos maging sanhi pa ng ano, kakalawangin yung bakal at hihina yung structure. So, ito medyo okay 'to, tama 'yan na critical talaga 'yan na ano, yung mga clear cover para hindi siya ma-expose sa environment lalo na kung yung building mo is malapit sa dagat, eh, mahirap 'yan, yung corrosive environment. So, hindi hindi 'yan ano, hindi 'yan ideal. So, tapos yung ibang claim niya is yung number 2, alternate daw ang rebars, hindi required magtapat ang top and bottom. So, kailangan daw, mag-alternate talaga 'yan. So, ito hindi 'yan, walang basis 'yan na ano, iba yung magkataon lang siguro na hindi magtapat pero hindi 'yan required na hindi magtapat. Tapos 4 inches yung thickness, ito kulang din 'to, i-discuss natin 'to mamaya. Wala din 'yan. Tapos naka-center ang rebar sa slab, ito mas
ito ang medyo mas critical pa yan. Hindi talaga yan pwede. I-discuss din natin yan. Tapos, yun nga, yung electrical conduit. Tapos, sabi niya, bakit daw nagalit? Tama naman daw yung tinuturo niya. Hindi daw siya nagtuturo ng, hindi daw siya nagtuturo ng mali. Um, I doubt na, kumbaga, so far sa mga nakita ko, yung iba naman mag-agree ako na, pero hindi naman related kasi sa design yung mga ano, may mga punto lang siya na mag-agree ako. Pero with regards to design, so far ito pa lang yung nakita ko na nag-discuss siya ng ano, kumbaga involved na yung design. Um, Wala, hindi daw siya nagturo ng mali. Ito, mali din yan. Mali yan. Yung mga sinasabi niya with regards to ano, yung mga technical na ano, wala, hindi, hindi yan dapat sundin kasi mali talaga. So, isa-isahin natin. So, yung spacer kasi, yung sa rebar, di ba? Ito yung ano, ito yung slab. Tapos, nandito yung bakal. Ganyan. So, nandyan yung sa taas or sa baba. Tapos, nandito yung sa taas. Ah, ganyan. Or sa drawing na hindi matapat for ano lang yan. Discussion purposes lang. Yun lang yung layout natin. Yung spacing dito, may ano yan, requirements yan. No, yung clear dyan, yung clear cover, yung underside ng pinaka, kung halimbawa ito yung pinaka-bottom ng ano, pinaka-bottom ng slab. Tapos nandito yung bakal. Ano natin, tapos nandyan yung ano, ganyan. No? Ito, meron yung ano, yung pinaka underside ng bakal. Tapos dito sa slab, mayroon yung clear spacing or clear cover. No? Tapos may requirements yan. May ano, may specifications yan. So hindi yan 2 inches. Well, pwede naman 2 inches, pero may mga minimum yan. Mga minimum. Tapos kung i-increase mo yan, um, mas maganda na sundin mo na lang yung specified ng structural engineer kasi pag baguhin mo yan, ma-compromise yung strength ng ano, ng slab. So ito yung ano, requirements diyan. So ito, na-discuss ko na to sa previous mga video, pero discuss na lang natin uli. So yung requirements sa slab, so yung sa clear cover, dito yan papasok sa ito. Dito yan yung slab, dito yan papasok. Kung assuming na yung slab na diniscuss niya is interior slab, tapos suspended, yung sa taas ba sa halimbawa ito yung building mo, no? Tapos dito yung ground floor, tapos dito yung second floor. Assuming na ito yung slab na yan. So ang requirements lang naman niya sa clear cover, yung minimum to, hindi to ano. Minimum yan. So yung pinakita kasi niya sa video, ang sabi niya 12 mm daw yung 12 mm daw yung ano, kumbaga pinatong kasi yung bakal, ang ginawang spacer is 12 mm din na bakal. So according sa code, dito yan papasok. Um, yung ito number, kung to ang ano kasi yung number 11 na bars or smaller, yung 11, no, number 11, pag number 11, yung diameter niya is i-divide mo lang yan, no, na-discuss na to na dati. Para makuha yung diameter niya, i-divide mo lang yung number ng bar tapos i-divide mo ng 8. Yan yung ano niya, yun yung diameter ng bakal. So magiging 1 and 3/8, no. So 1 and 3/8 yan. So in ano ba yan? 35? 35 mm. So ito yung ano, 35 mm or small, ito yung required na ano, na clear cover. Tapos number 14 up, ano na, 1 and 1/2. So in this case, kung halimbawa ang rebar mo kalimitan na ginagamit sa atin sa slab is ano, 12 mm. So 3/4 yung ano, 3/4 yung clear cover. So yung sinabi niya na 2 inches, na palaging 2 inches, mali yun. Ito yung pinaka-minimum. Pwede mo naman ingresan pero yun nga,
ma-compromise yung ano kung hindi alam ng engineer. Kung ma-compromise yung strength ng slab kung ano, i-discuss natin further yan mamaya. Tapos, so, yan. So, yun yung minimum, minimum requirements. Tapos, hindi 2 inches. So, yung pangalawa niya is alternate ang rebars, hindi required, hindi magtapat ang top and bottom. So, ang ano naman kasi, ang spacing ng rebars, depende naman kasi yan sa ano, depende yan sa demand, yung requirements niya sa ano. Kasi, ang basihan dyan is yung moment, no? Is yung moment. Now, depende na lang kung, halimbawa, yung um, MR mo is, shall we say, ito yung ginagamit mo, assuming yielding yung ano, nag-yield yung steel. So, ito yung ano mo, um, is if y times d minus a over 2. Yan. So, um, halimbawa, nag-ano yan, nag-yield yung ano, so yun yung gagamitin mo. So, depende yung ano, depende na yung spacing niya, depende sa, kasi yung itong formula to, i-equate mo yan sa factor na, o yung ultimate factor na moment, yung mu, or applied. So, i-equate mo yan. So, makuha mo yun yung rebar. Tapos, usually naman, pag mag-design ka ng slab, um, ano yan, mag-assume ka ng kung imperial 1 foot straight, no? Yung, halimbawa, ito yung buong slab mo, ang gagawin dyan is mag-assume ka ng 1 foot dyan, no? 12 inches. Tapos, i-calculate mo yung ano, i-calculate mo yung bakal requirements dyan. Tapos, makuha mo na yung ano, makuha mo na yung spacing, or sa metric, ang ginagamit usually is 1 meter. 1 meter strip. So, 1 meter yan. Tapos, in 1 meter, kukunin mo yung ano, kunin mo yung, anong tawag yan? Kukunin mo yung, um, yung bakal na required sa loob ng isang metro. So, ma-distribute mo na. So, makuha mo na yung spacing. So, ganun lang yung ano gagawin dyan. So, um, by the way, hindi to, yun lang yung formula, mayroong ano yan. Meron pa yung sa concrete mismo, yung sa compression block ka ano, kukuha yung sa concrete mismo. Pero, um, ako minsan ito yung ginagamit ko na ano, ito yung ginagamit ko na formula pag hindi critical na, kung mano-mano calculation. Tapos hindi masyadong critical yung ano, yan yung ginagamit ko. Kumbaga investigation. Investigation kasi yung palagi kong ginagawa, hindi design. Dalawa kasi yung procedure, yung design at saka investigation. So, yung mga engineer alam yan kung ano yung diferensya yan. Pero, hindi na lang natin i-discuss yan kasi technical. Ang purpose ko naman dito is, ang intended audience ko is yung mga ah, kaibigan natin na construction worker na nakikinig kay foreman. So, na-discuss na natin yung pangalawa. Tapos 4 inches thickness daw. Wala, ano, ewan ko lang kung baka sample lang yan. Pero ang anuhin mo is meron niyang mga ano, meron niyang requirements na minimum thickness. Ito, dalawa kasi yung klase ng slab. Yung one way at saka two way. Ang basihan lang dyan is, halimbawa, ito yung slab mo. Ito yung L, tapos ito yung width. So kung ang ano mo, ang L, no? Ang L is less than or equal to 2W. Halimbawa, kung ito, um, halimbawa 10 meters to, tapos ito 5 meters. So ito yung ano, so 10 divide, ang ano ko sa is log W is equal to 2. Um, ano, less than or equal to 2, magiging two-way yan, no? Two-way slab. So, halimbawa kung ito 15 tapos ito 5, so 15 divided by 5 is 3. So, one-way slab yan. So, dalawa yung ano. So, ito yung pinaka-ano niya. Na kailangan na yung L, ang maximum ng L is 2 times 2 ng width.
para maging two-way. Kung hindi, one way lang. So, kung one way, ang ano lang naman analysis dyan, kung one way, siyempre, ito lang yung main rebars mo. Ito. Pero kung two-way, both direction, mayroon kang main rebars. Ganyan. So, yung sa one-way slab, ito yung ano niya. Ito yung required niya na may mga simple supported yan. Ang L dyan is yung clear. Halimbawa, ito yung beam. Tapos, may slab ka dyan. Tapos another beam dito. Yung L na yan yung clear spacing. Clear span. No, clear span ng dyan, ng slab. So, ang gawin mo dyan is, halimbawa, saan siya na simple supported ba, one way continuous, both ends continuous. Tapos, um, so ito yung pag two-way kasi, halimbawa ito two-way, ang ano niya is, ang specs niya is, ito, nakalagay dito. There are two different slab thickness limits. So, dalawa yung slab limit ng um, slab, yung sa table, yung table 8.3, no? 8.3.1.1, ito yun. Kinuha ko lang kasi ito sa internet. So, yung table dito, yun yung arrangement ng ni table nila sa notes nila. Pero kung titingnan to sa ECI, ito yung table 8.3, point one sa ECI. So, meron yang thickness. Ito exterior panel, kung halimbawa exterior panel sa or internal panel. So, halimbawa ito yung mo, floor framing plan, tapos meron kang mga beam diyan ganyan, di ba? May column diyan, column. Tapos dito pa, may column. So pag ito yung slab nandyan sa gitna, tapos continuous siya sa ito yung magiging diyan, internal panel. Ito yung without drop panels. Tapos ito yung with drop panels. Ang drop panel, yung bang sa residential hindi ito masyadong ginagamit lang yan sa mga parking. Yung may mga ah, halimbawa ito yung slab mo, tapos may kulong ka diyan. Tapos may dito extra na drop na ito yung tinatawag na drop panel sa mga flat slab. So, um, with edge beams, no, ito, yung edge beams, yun yung kung may perimeter beam ka. Yung no edge, yung kung flat slab lang. Pero sa atin kasi residential, ang common is framing sa atin, or hindi naman sa residential, pati sa high-rise meron ding mga beam pa rin. So, dito yan with edge beams. May beam sa edges ng slab mo. Tapos depende na rin kung anong grade yung steel. Itong 300 is yun yung grade 40 yata. 300. 43.5. So ito yung mga grade 43 yata yan. Grade 40. Tapos ang 420 is ang grade 60. 520. Hindi. 75. 420. Yeah, 60.9. So, yun yung grade 60 na Tapos ang gagawin mo lang, kung halimbawa ito yung gamit mo, grade 60. Halimbawa, grade 60 ka. Tapos, with edge beams. So, L over 33. So, ang gagawin mo, kung ano yung span na yan, yung clear span, halimbawa, um, 5 meters. Mahaba na siguro yan. So, that is 5,000. For the sake of discussion lang, 5,000 millimeter, divide mo yan ng 33. So, ano yung magiging niya? So, 5,000. So, 151. Labas yan na 151.51 millimeter. So, that's 6 inches. So, 6 inches yung slab mo. Tapos, i-compare mo yan dito. I-compare mo yan sa dito.
So ito yung additional requirements na kung walang drop panel, 5 inches yung ano, 5 inches yung minimum. So kung nagkataon na ang lalabas dito is, shall we say 4.5 inches, ang mag-govern diyan is ito, magiging 5 pa rin. So kailangan hindi siya bababa ng 5 inches yung sa slab. So, yun yung mga kailangan ano, bantayan. So, sa mga engineer alam naman yan. So, yung mga sinabi ni Foreman dito, wag niyo lang gayahin kasi hindi yung kung sa ano, kung yung kay Duterte sasabihin na wag mong subukan kasi masisira ang buhay mo dito. Kung susundin mo or kung ano dito sasabihin ko na wag mong subukan kasi masisira ang bahay mo, hindi buhay, bahay. So hindi yan ano. So, yung dito sa ano, ito na, wala na yan. Ano na yan. Given na yan. Wala talaga. Eh, yung mga technical na ano niya, hindi yun ano. Wag niyong sundin. Yung mga technique niya sa, halimbawa, sa construction, pwede, walang problema. Diskarte naman yan. So, kanya-kanya tayong diskarte sa paggawa. Pero kung basihan na, kung technical na, yung mga design na, wag niyong sundin yung ano, nga sinasabi ni Foreman kasi hindi yan. Tama. Tapos, dito sa ano, ito yung ano din, um, ang kumbaga yung number 5, ang problema kasi dito yung maging assumption ng engineer. Kasi kung ito yung slab, di ba? No, ito yung slab. Tapos, halimbawa dito yung beam. Ito yung beam. I-exaggerate na lang natin. Ganyan. Ang rebars kasi dito, kasi ang ano dyan, nandyan sa taas. Ganyan yan. Ah, Tapos kung walang extension diyan, i-hook mo 'yan, i-hook. 'Yan yung sa taas, yung top bars. Tapos nandito naman yung bottom bars, no. Usually yung required ganyan lang pero, ang ginagawa sa ano is kinontinue lang naman 'yan. Pero ang required is dito lang. So na-discuss na rin natin 'yan, per code that is L/8, no, L/8 'yan. Tapos dito is L/3 yung putol. So ang ano diyan is sa design kasi 'no, ito yung pinaka-critical kasi, hindi mo puwede baguhin kung kasi usually may typical detail naman yung ano, yung sa structural. Ito yung hindi mo puwede baguhin kasi ito na yung naging assumption ng engineer nang dinesign yung slab. So halimbawa, kung sinabi ng engineer na ang clear cover dito is yung sa code na 3/4 lang, dapat 3/4 lang talaga, 'no? Dapat 3/4 lang talaga. Kung sa detalye ng engineer is 1 inch yan, kasi wala namang problema kasi ang code naman minimum yan, hindi naman yan fixed. Minimum yan. So kung sa detalye ng engineer is 1 inch yan, o di 1 inch. Ang 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 kuwan lang kasi diyan is during design kasi halimbawa dito sa positive, ito yung positive bending, yung sa L/4. So sa L/4 nandiyan yung negative bending tapos sa gitna yung L/2 na, 'no, kasi dito yan, L/4, L/4 dito, yung matira is L/2. Yan yung positive na bending. Ang ibig sabihin, yung main buckle is nasa ilalim. So, ang ano dyan is, ang pag nag-design kasi, meron yung D, no? Ito yung tinatawag na effective depth, no? So, D. Ito yung kino-consider sa design. Now, yung clear cover mo, minus half sa diameter kasi ang depth naman is from topmost diri, pinaka-top, hanggang sa center ng main rebar mo, yan yung D. Now, kung sa design, halimbawa ito, sabihin na natin 6 inches 6 inches yung slab. Pero 3/4 yung ano, 3/4 yung clear cover plus 1/2 sa bar. Halimbawa, gawin na natin yung ano from bottom to center sa bar is 1 inch. Halimbawa lang for the sake of discussion. So, ang ibig sabihin, ang D mo
Kasi ito yung total H, yung H yan. So, ang D is equal to H minus yung distance na clear cover. Clear cover plus or minus pa 1/2 ng bar diameter. So, halimbawa, yung ito na is 1 is na yan, yung 3/4 plus, ah, halimbawa 12 mm, half inch yan. So, ang kalahati niyan is 1/4. Tapos, i-add mo dito sa 3/4 na clear cover, 1 inch na. So, ang ibig sabihin niyan, ang effective depth no na ginagamit ng engineer pag-design is 5 inches. Now, kung baguhin mo yan, gawin mo yang, sa halimbawa, yung sinabi niya na 2 inches, ang mangyari dyan is, na, less than, less than sa 5 na depth na inassume ng engineer. So, ang mangyari dyan is, hihina ngayon yung slab mo. No? Hihina yung slab. Yun yung pinaka-critical na hindi mo talaga pwede baguhin. Now, kung yung nakadetalye doon, halimbawa, kung clear cover is, yun nga, sabi ko, 1 inch yung nilagay ng engineer, di 1 inch. Pero kung ang nilagay niya is minimum na 3/4, hindi mo yan pwede baguhin kasi yan, maapektuhan yung niya. Isa calculation pa naman yung D is i-squared mo pa. I-squared yan sa calculation. No? Ano, i-times mo twice sa value niya. So, halimbawa, kung ang sa design ng engineer is 5 inches yung slab, tapos i-squared yan. So, 5 squared is 25. Now, kung magbago, halimbawa, 2 inches na yung clear cover plus 1/4 pa na so, na yan? 3 and 3/4 na lang. No? 2 plus 1/4, 2 and 1/4 plus 6 minus 2 and 1/4 is 3 and 3/4 na lang. So, ilan ba yan? 3.75 squared. Ilan yan? 3.75 squared is 14. 14.06. So, imagine yung diferensya niya. 25 times 4, ang isa. Kung dagdagan mo yan, gawin mo 2 inches yung clear cover instead na 3/4. Isipin mo yung reduction ng capacity from 25 magiging 14 na lang yung i-multiply mo. So, sobrang laki talaga ng halos kalahati ang reduction ng strength ng slab mo. So, hindi yan pwede. So, yun yung kailangang bantayan. Now, with regards to conduit, yun yung problema sa site kasi depende na yan kung i-allow yan ng engineer or hindi. Kasi kung naka-consider yung conduit, siyempre sa analysis, i-reduce nyo din yan. No? I-reduce yung cross-sectional area. Kasi halimbawa ito yung i-draw natin ulit yung slab, ganyan. Yan. So sa L over 4, no? Sa L over 4, ito L over 4, L over 4. Ang dyan is negative bending. So ang main buckle is nandito sa taas. So ang ibig sabihin, kung negative bending nandito sa taas yung main buckle, ang dito sa baba is compression yan. No, compression. Now dito naman dito compression din to sa baba, tension sa taas, no? So tension sa taas. Now dito sa gitna, kasi positive bending na to, dito na yung point of inflection, yung tinatawag na point of inflection or contraflexion. Zero ang moment dyan, so mag-change yung ang mangyayari dyan is dito sa baba, dito na naman yung tension. Tapos nandito sa taas yung compression. Kaya sa gitna, ang bakal nasa baba at saka sa support nandun sa taas kasi nandun yung tension sa taas. Tapos yung concrete hindi naman yan maganda for tension. Compression lang talaga. Now, kung ang conduit mo is dito mo nilagay, no? Halimbawa, may conduit ka dito. Yan, may conduit ka dyan. Tapos dito din. Now, ang problema dyan is kung i-cut mo yung section, no? Kung i-cut mo yung section, yung tinatawag na compression block ng tapos dito yung steel or baliktad. Halimbawa, nandito yung tension tapos dito yung compression. Now, pag malagyan mo ng conduit dyan, yung
yung effective na area ng cross-section ng concrete na nag-resist ng compression, mababawasan. So, yun ang problema kasi kung hindi yan inassume ng engineer, um, magiging reduction din yan ng reduction din yan ng capacity ng slab. Or ganun din kung halimbawa dito sa taas, nandito yung conduit mo sa compression side, kasi may tinatawag yan na neutral axis eh. No? Ito yung neutral axis. So, ang ibig sabihin ng neutral axis, sa mga hindi technical, yun yung location na ang fiber mo dyan, hindi compression, hindi din tension. Kumbaga, wala lang. Neutral lang siya. Hmm. So, parang sasakyan ba na kung may reverse tapos may drive, pag in-neutral mo, hindi yan tatakbo. Parang ganun ba? So, tinatawag yan yung neutral axis. So, pag dito ka maglagay ng conduit, ganun din yung problema. I-reduce yung ano. Now, theoretically, kung dito ka sa tension maglagay, halimbawa, dito ka maglagay sa baba ng neutral axis, dito sa gitna neutral tension, technically hindi siya nakaapekto ng strength ng slab kasi dito naman na area sa baba ng neutral axis hindi kino-consider yung concrete. So bakal yung diyan, bakal yung anong tawag diyan, yung kumbaga ang mag-resist ng force is ang bakal hindi ang concrete dito sa baba. Ganun din. Kung maglagay ka dito sa taas, no? Maglagay ka ng conduit dito, hindi din yan, theoretically, hindi din yan makaapekto sa strength ng kasi ang ginagamit na compression sa concrete is dito sa yung critical. So, yun yung bantay. Ang problema lang is, siyempre, alam mo naman yung layout ng conduit sa is, halimbawa, ito yung ito yung floor plan. Yung conduit, parang, tapos mag-ano pa. Depende kung saan galing yung switch, tapos yung circuit breaker saan dumaan. So, may portion talaga na mag-cross ng kasi siyempre ang mga switch mo nandito naman sa wall. Tapos dadaan yan sa wall tapos sa slab. So dadaan talaga yan sa compression zone or yung sa support tapos critical pa yung sa baba dito. So pwede kung theoretically pwede mo ang gagawin mo is back ang yung conduit mo dito sa taas tapos sundin mo lang yung bali ng beam. Saka mo na mag-ano ka naman, i-down mo na medyo yan paano kung meron kang dito, yung pin light, yung mga ilaw ba, mga LED, no? Which is nasa compression zone ng concrete. So, yan yung mahirap. Um, yun yung depende na kung ano yung specs ng engineer na i-allow yan, o di okay lang. Kung hindi, dapat yung mga conduit mo, dito sa labas yan, wag mong although ugly siya, pero ang ang usually na ginagawa dito, meron kasi mga ceiling. Kung wala namang ceiling na kung flat direkta sa may tinatawag yan na bulkhead, no? Bulkhead. So doon dadaan yung mga sanitary pipe, yung sa plumbing, yung sa anong tawag dito, sa mga mechanical kung may duct. Diyan dadaan mga electrical wiring diyan sa bulkhead. Meron yan minsan. Ganyan. Hina-hide lang sa ceiling. Ganyan. Tapos around sa yan. Tapos, depende na lang. Pero yun nga, ang ano pa rin diyan is kung ano yung design intent ng kung yung sa mga engineer na hindi kino-consider yung conduit sa analysis kasi medyo mahirap naman talaga na maliban na lang kung halimbawa yung conduit mo is half inch yung kapal or yung diameter ng pipe, half inch. Tapos sa design mo, ang kailangan na thickness ng slab is 5 inches. Tapos gawin mo 6 inches. Pwede. Kasi kinompensate mo na yung So, marami namang paraan kung paano yan. Ang importante lang kung ano talaga yung nandun sa plano, yun yung sundin. Yeah. Yung with regards to clear cover. Tapos,
anong tawag dito, clear cover at saka yung ano, yan, clear cover na masunod yung ano, masunod yung minimum ano, kung ano yung in-specify ng engineer na um, cover, yun yung sundin. Wag mong i-change unless may direct ka na approval sa ano, sa engineer mismo na pwede. So kung wala, wag mong subukan. Yun nga, masisira ang bahay mo. So, yun lang naman. So again, with regards sa mga sinasabi ni Foreman na yung mga design ng mga ano, wag niyong ano, wag niyong sundin yan. Um, Hindi yan ano. Yung mga technique niya, kung paano ginagawa, yung mga diskarte niya, walang problema. Eh, iba-iba tayong diskarte. No? So, yun lang. So, ano pa ba? Kung may tanong pa kayo, i-ano lang, i-comment lang. Tapos, sagutin ko naman yan. Or kung kailangan i-discuss in a separate video, i-discuss natin yan. Or pwede mag-message sa messenger. So, sinasagot ko naman yung lahat na nagme-message sa akin pag may time ako. So, yun lang. Sige. Bye-bye.